Lumapit si Fred. Dahan-dahan. Sigurado. Naghalikan sila. Isang halik na payapa at masaya. At higit sa lahat, ay may pahintulot na ng mundo. Hindi na nila kailangan magtago. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Kilig Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ng mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig. Dahil baka ang maririnig mo ngayon ay kwento mo na rin. Hindi nagsalita ang ama ni Jimmy. Hindi siya nagtaas ng boses. Hindi nagtanong. Hindi rin to nagpakita ng galit. Sa halip ay tumingin lang siya. Isang tingin na parang may hinihinging paliwanag. Pero alam nang wala namang sapat na sagot. Saglit siyang yumuko. Parang siya pa ang nahiya sa eksenang nasaksihan. Dahan-dahan niyang kinuha ang naiwan niyang gamit sa mesa. Maingat at tahimik. Wala itong sinalitang binitawan bago tuluyang lumabas ng kanilang bahay. Isang pinto lang ang sumara, pero parang buong mundo na ang sumunod. Nagkatinginan si Jimmy at si Ninong Fred. Walang salita, walang galaw. Tanging kaba, takot, at hiya ang bumalot sa pagitan nila. Parang parehong gustong magsalita pero walang gustong maunang umamin. Jimmy, unang pumasag ng katahimikan si Fred. Mahina ang boses na parang takot na takot sa sarili niyang sasabihin. Umiling si Jimmy. Hindi ko alam, sagot niya. Kung alin bang mas masakit, yung magalit siya o itong sitwasyon na to. Umupo siya sa sofa. Hawak ang kanyang ulo na parang biglang bumigat ang lahat ng desisyong ginawa niya. Parang ako pang may kasalanan, bulong ni Jimmy. Parang ako pang nakasira. Lumapit si Fred, pero huminto bago pa magkalapit ng tuluyan. Hindi ka nag-iisa, sabi niya. Pero ngayon, hindi ko rin alam kung paano kita hawakan. Hindi sila nagyakap, hindi naghalikan. Sa pagkakataong yun, ang kawalan ng kilos ang pinakamabigat. Kung umalis ako ngayon, tanong ni Fred, tingin mo, mas makakabuti ba? Napatingin si Jimmy na may takot sa mata. Hindi ko alam kung kaayanin ko kapag umalis ka, Ninong, sagot niya. Pero baka iyon ang kailangan niya. Tahimik si Fred. Sa unang pagkakataon, wala siyang tamang hakbang na makita. Sa bahay na yun, may tatlong sabay-sabay na saktan. Isa ang umalis, dalawa ang naiwan. At sa gitna ng katahimikan, isang tanong ang hindi nila masagot. Kapag walang galit at walang sigaw, paano haharapin ang isang katotohanang ayaw pang tanggapin? Hindi agad nagsalita si Ninong Fred. Magdamag siyang nakaupo sa sala. Hindi natulog at hindi rin umalis. Si Jimmy ay nasa kwarto. Gising din. Pareho silang may iniisip. Pareho silang walang lakas para kumatok. Pagsapit ng umaga, si Fred ang unang kumilos. Tahimik niyang ilagay ang ilang damit at mga gamit sa kanyang bag. Hindi ito marami. Parang hindi rin sigurado kung gaano siya katagal mawawala. Napapansin yun ni Jimmy. Parang may humigpit sa dibdib niya. Alis ka ba, Ninong? Tanong niya. Pilit na kalmado ang boses. Tumigil si Fred. Hindi siya humarap agad. Sandali lang, sagot niya. Kailangan ko lang magbigay ng espasyo. Para kanino? Tanong ni Jimmy. Para kay tatay o
para sa atin. Huminga ng malalim si Fred bago humarap. Para sa lahat, sabi niya. Lalo na para sa kanya. Lumapit siya ng isang hakbang saka huminto. Parang natutong magdistansya sa mismong sandaling gusto niyang lumapit. Kung mananatili ako, mas mahihirapan siyang huminga, dugtong ni Fred. At ayaw kong araw-araw niya makita ang bagay na hindi pa niya kayang tanggapin. Napaluha si Jimmy. Paano naman ako? Napatigil si Fred. Ito ang tanong na kinakatakutan niya. Hindi kita iniiwan, sabi niya. Pinipili lang kitang mahalin sa paraang hindi ka lalo pang mas malasasaktan. Hindi sila nagyakapan dahil ayaw, kundi dahil baka hindi na sila makabitaw at magpakawala. Babalik ako, pangako ni Fred. Kapag mas malinaw na ang lahat, kapag hindi na ako magiging dahilan ng pananahimik natin. Tumango si Jimmy. Kahit hindi niya alam kung kailan yung mangyayari. Paglabas ni Fred ng pinto, hindi siya lumingon. At si Jimmy ay hindi na rin humabol. Sa pagkakataong yun ay pareho nilang alam na may mga pag-alis na hindi pagtakas, kundi sakripisyo. Nang tuluyang mawala ang tunog ng motor, umupo si Jimmy sa sahig. Hindi siya umiyak na malakas. Hindi rin siya sumigaw. Tahimik lang siya katulad ng ama niyang umalis ng walang salita. At sa katahimikang yun, isang tanong ang unti-unting sumibol. Hanggang kailan kayang magmahal kung ang kapalit ay ang palagi ang pag-alis? Ilang araw nang hindi umuwi sa tamang oras ang ama ni Jimmy. Maaga itong umalis at gabi na kung bumalik. Tahimik ang bahay sa paraang masakit sa tenga. Isang hapon na hindi na nakatiis si Jimmy. Tinawagan niya ang kanyang ama. Isang ring, dalawa, at walang sagot. Nag-text siya. Tay, pwede ba tayo mag-usap? Kahit saglit lang. Walang reply. Marahil dahil hindi pa nito kaya. Sa isang malit na karinderya sa labas ng bayan, nakaupo ang ama ni Jimmy mag-isa. May malamig na kape sa harap niya at mga alaala sa isip na hindi mapatahimik. Si Fred na wala na sa paligid ay mas ramdam kaysa dati. Hindi niya alam kung alin ang mas mahirap, ang makita silang magkasama o ang tanggapin na may mga bagay pala na hindi niya kailanman tuluyang naisara. Hindi ako galit, sabi niya sa sarili. Nasaktan lang ako. Nasaktan dahil bumalik ang nakaraan. Nasaktan dahil akala niya tapos na. At higit sa lahat, nasaktan dahil mahal niya ang anak niya. At ayaw niyang siya ang maging dahilan kung bakit masira-sira ito. Gabi na nang muling mag-text si Jimmy. Tay, hindi ko nihiling na intindihin mo agad. Gusto ko lang malaman mo na mahal kita. Nang mabasa yun ng ama ay napapikit siya. Hindi dahil sa galit kundi dahil sa bigat. Paano ko sasabihin sa anak ko na nasasaktan ako nang hindi ko siya sinasaktan pabalik? Umuwi ang ama ng hating gabi. Tahimik ang bahay at tulog na si Jimmy. Tumigil siya sa tapat ng kwarto ng anak. Hindi siya pumasok. Anak, hindi kita tinatalikuran, bulong niya sa sarili. Sa sandaling yun, naunawaan niya ang desisyon ni Fred na umalis. May mga sugat na kailangang huminga. May mga damdaming hindi pwedeng pilitin. Kinabukasan may natanggap na mensahe si Jimmy. Anak, hindi pa ako handang magsalita, pero nandito lang ako.
Hindi ako mawawala. Hindi pa yun ang solusyon. Pero para kay Jimmy ay iyon ay simula. Sa pagitan ng anak na naghihintay at amang mag-iisip kung paano puling haharap, may isang katotohanan unti-unting lumilinaw. Ang pamilya ay hindi palaging sabay-sabay gumagaling. Pero parehong nananatiling magkaugnay kahit sa katahimikan. Gabi na nang tumunog ang cellphone ni Jimmy. Isang pangalan lang ang lumitaw sa screen. Ninong Fred. Kinabahan siya agad. Saan ka? Bunga ni Jimmy pagkapindot sa sagot. Halatang may takot sa boses. May sandaling katahimikan sa kabilang linya. Saka isang mahinang tawa. Yung tawang hindi masaya kundi lasing sa lungkot. Nasa kwarto lang ako, sagot ni Fred. Mag-isa. Huwag kang mag-alala. Pero naririnig ni Jimmy ang bigat sa boses nito. Ang uri ng bigat na hindi kayang itago ng alak. Nakainom ka, sabi ni Jimmy. Hindi ito nagtatanong, kundi isang obserbasyon. Oo, konti lang, pag-amin ni Fred. Para lang matahimik tong ulo ko kakaisip. Hello guys! Welcome back sa channel! Kung gusto nyong ma-shoutout sa next video, mag-comment lang kayo dito sa baba. Kahit simpleng hi lang or kung taga saan kayo. Binabasa ko lahat ng comments nyo. At baka kayo na ang susunod kong mabanggit. Kaya comment na para lagi kayong kasama sa kwentuhan natin dito. Happy listening to Robert Juanitas 7405 mula Poblacion, Barbasa, Antique. At salamat naman at nagustuhan mo. Pits Gayban, R2B. Hello na rin sa'yo, Gerson R7E. Jimmy, alam mo bang sa tuwing iniisip kong umalis, ikaw ang dahilan kung bakit ako humihinto? Sabi ni Fred bigla. Nanikip ang tibtib ni Jimmy. Hindi dahil mahina ako, dugtong ni Fred, kundi dahil mahalaga ka. Tahimik si Jimmy sandali bago sumagot. Kung alam mo lang, sabi niya. Ilang beses kitang hinahanap nitong mga araw, kahit sa katahimikan. Huminga si Fred ng malalim. Pasensya na, sabi niya. Kung sa pag-alis ko, mas lalo kitang nasasaktan. Hindi ka umalis, sagot ni Jimmy. Pinili mo lang kaming protektahan at pinapahalagaan ko yun. May bahagyang katahimikan, pero hindi na mabigat. Parang pahinga na. Namiss ko yung boses mo, pag-amin ni Fred. Yung parang ng pagtawag mo sa pangalan ko. Ngumiti si Jimmy kahit may luha sa mga mata. Namiss ko rin yung parang ng pag-aalaga mo, sagot niya. Jimmy, sabi ni Fred, at mas malinaw na ngayon ang boses. Kung sakaling dumating ang araw na pwede na, hindi ko sasayangin. Hindi na nga ako si Jimmy at hindi rin umatras. Nandito lang ako. Hindi ako mawawala, sagot niya. Matulog ka na, sabi ni Jimmy sa huli. Magpahinga na. Salamat sa pakikinig at sa pananatili, sagot ni Fred. Hindi sila nagpaalam ng mahaba. Hindi rin nagbitaw ng salitang mahal kita. Pero sa katahimikan matapos ang tawag ay pareho nilang naramdaman. May mga damdamin kahit malayo ay mas nagiging malinaw. At sa gabing yun, hindi nag-iisa si Fred. At hindi na rin ganoon kabigat ang paghihintay ni Jimmy. Hindi na umasa si Jimmy. Ilang linggo nang walang sagot si Ninong Fred matapos ang gabing tumawag ito ng nakainom. Walang reply. Walang kahit isang scene. Unti-unti niya tinanggap ang posibilidad na yun ang huling ugnayan nila. Isang tawag na puno ng katotohanan hindi na nasundan. Kaya nang may kumatok sa pinto sa mismong Noche Buena ay hindi agad siya tumayo. Akala niya kapitbahay o kamag-anak lang. Pagbukas niya ng ama niya ng pinto ay biglang tumigil ang mundo. Si Ninong Fred.
May hawak na maliit na kahon ng regalo. Nakangiti pero halatang may kaba. Parang taong handang tumakbo kung kinakailangan. Pwede bang pumasok? Tanong nitong mahinahon. Nagkatinginan ng mag-ama. Hindi nila akalaing babalik pa siya. Lalong hindi sa gabing yun. Natuloy ang hapunan, pero hindi tulad ng dati. Tatlo silang nasa mesa. May handa, may tradisyong hindi nila kayang sirain. Ngunit may mga salitang hindi pa kayang ilabas. Akala ko, hindi ka na babalik. Simula ng ama ni Jimmy habang nagsasandok ng kanin. Tumungo si Fred. Akala ko rin. Tahimik si Jimmy at pinipigilan ng sarili. Bumalik ako dahil ayokong ang huli niyong alaala sa akin ay pag-alis, tugtong ni Fred. Hindi na nagpaligoy-ligoy ang ama ni Jimmy. Alam mo bang hindi ko ito tanggap? Diretso niyang tanong. Hindi dahil galit ako, kundi dahil hindi ko alam kung paano. Tumungo si Fred. Hindi ko hinihingi ang pagtanggap mo agad. Pero hinihingi mo ang oras ng anak ko, sagot ng ama. At ang damdamin niya. Doon na tumingin si Jimmy sa ama niya. Tay, sabi niya, nanginginig pero matatag. Hindi niya ako kinuha. Hindi niya ako niligaw. Huminga ng malalim ang ama. Alam ko, sagot ito. Pero bilang ama, hindi mo ako masisisi kung natatakot ako. Nagpalitan sila ng regalo. Isang ritual na pilit binibigyang normalidad ang gabi. Hindi nagbiro ang ama at hindi rin umiwas. Hindi ko pa kayang sabihin na ayos lang, sabi niya sa huli. At ayoko magsinungaling. Tumungo si Fred. Ayoko rin pilitin kayo. Pero, naiintindihan ko kung bakit tayo naririto, dugtong ng ama. At kung bakit hindi ko kayo basta-basta nawawala sa buhay ng isa't isa. Tumingin siya kay Jimmy. Anak pa rin kita, sabi niya. At mahal kita. Hindi ko pa alam kung paano ko haharapin ang lahat. Napaluha si Jimmy. Hindi sa lungkot kundi sa pag-asa. Natapos ang gabi ng walang malinaw na kasunduan. Walang yakap ng pangtanggap. Walang paalam ng tuluyang pagbabago. Pero may isang bagay na malinaw. Hindi na sila nagtatakbuhan. At sa gitna ng mga ilaw ng Pasko, tatlong pusong sugatan ang sabay-sabay na huminga. Kahit alam nilang mahaba pa ang tatahakin nito. Hindi biglaan ang lahat. Hindi rin madrama. Unti-unti lang ang pagbabalik ni Ninong Fred sa araw-araw. Una sa mga maikling paglalaw, sunod sa pagtulong sa mga maliliit na gawain, hanggang sa muli siyang naging pamilyar na presensya sa bahay. At sa bawat pagbisita, hindi na ito kasing bigat ng dati. Hindi na palaging tahimik ang hapagkainan. May mga tanong na hindi na iniiwasan. May mga ngiting hindi napilit. Ang ama ni Jimmy ang pinakamatagal umusad. Pero nakayanan din. Hindi na siya agad umaalis kapag dumarating si Fred. Hindi na rin matitigas ang kanyang mga sagot. Isang hapon, habang nagkakape silang dalawa sa kusina ay tahimik niyang sinabi, hindi pala madaling kalimutan ng mga taong naging bahagi ng buhay mo. Napatingin si Fred sa kanya. Lalo na kung mahalaga, dagdag ng ama ni Jimmy. Hindi yun pag-amin pero yun ang simula. At muli-bulik ang usapan nila tungkol sa trabaho, sa mga alaala kay Sarah, sa mga panahong magkakasama silang tatlo. Unti-unting bumalik ang pagkakaibigan. Hindi katulad ng dati pero mas tapat. Isang gabi ay tinawag ng ama si Jimmy.
Anak, sabi niya, matagal ko itong pinag-isipan. Kinabahan si Jimmy. Hindi ko kontrolado ang nararamdaman niyo, dugtong ng ama. Pero kontrolado ko kung paano ako pipili at huminga siya ng malalim. Pinipili kong intindihin, hindi dahil madali, kundi dahil mahal kita. Napaluha si Jimmy. At ikaw, Fred, sabi ng ama, sabay tingin dito. Pinipili kong pagkatiwalaan ka uli. Hindi bilang dati, kundi bilang taong mahal ng anak ko. Hindi nakapagsalita si Fred at tumangulang na may luha sa mata. Nang gabing yun ay naiwan sandali si Jimmy at Fred sa sala. Walang kaba, walang takot. Salamat, pulong ni Jimmy, sa hindi mo pagsuko. Lumapit si Fred ng dahan-dahan at sigurado. Naghalikan sila. Isang halik na payapa, masaya, at may pahintulot ng mundo. Hindi na nila kailangan magtago. At sa kabilang kwarto, nakangiti ang ama ni Jimmy. Hindi dahil madali ang tinanggap niya, kundi dahil pinili niya ang pagmamahal kaysa sa takot. Ang tunay na pagtanggap ay hindi dumarating sa isang iglap. Ito ay binubuo ng oras, pag-unawa, at tapang na harapin ang sakit ng nakaraan. Kapag pinili ng bawat isa ang magmahal ng may respeto, may mga relasyon na kahit mahirap, ay natatagpuan ang kanilang lugar. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Kilig Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ng mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig. Dahil baka ang maririnig mo ngayon ay kwento mo na rin.